Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Elmer. Taong 1987. Probinsya ng Capiz. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Una sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito, kundi sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Ingo. Ako nga po pala si Elmer. Naisipan kong ibahagi ang kwento ng aking kaibigan dahil na din sa mga kakaibang nangyari sa buhay niya. Si Ingo ay anak ng kilalang manggagamot dito sa aming bayan. At kung gaano kamahal na mga tao ang ama, ay siya ding galit na mga ito sa kanya. Madalas nasasangkot sa basag ulo si Ingo. At bilang kaibigan, kung minsan nadadamay na ako sa mga kalokohan niya, malakas ang loob nito. Dahil bukod sa ginagalang ng mga tao ang ama, kinakatakutan din ito dahil sa may lahi nga silang mambabarang. Isa sa mga pangyayaring ito ay nang minsan kaming makadayo ng pista sa ibang baryo. Madalas namin itong ginagawa, lalo na kapag walang pasok sa paaralan. Pareho kami nag-aaral sa sekundarya na mga sandaling yun. At nang panahong ito ay bakasyon. Ano Elmer? Sasama ka ba? Ayaw sumama ni na Sani. Kaya ikaw na lang ang inaya ko. Wika ni Ingo. O sige pare. Pero kung pwede sana, iwasan mo yung makipagbasag ulo ha. Ayokong umuwi na may pasa sa mukha eh. Tugon ko sa kanya. Huwag kang mag-alala pare. Hindi mangyayari yun no? Wika ni Ingo. Ito ang kadalasang linyahan ng kaibigan ko. Ngunit sa huli, ako din ang sumasalo ng lahat ng suntok mula sa mga nakakaaway niya. Siyempre, kaibigan eh. Alangan namang pabayaan ko, di ba? Pero kahit pa paano, may naitatago din namang kahusayan si Ingo. Yun nga lang, kapag napagtutulungan na, ganito ang ginagawa niya. Sige, subukan niyong lumapit. Sa oras na madampian ako ng mga kamay ninyo, ipapabarang ko kayo kay tatay. Ano, sinong gustong mauna? Banta ni Ingo. Napapailing na lamang ako sa tuwing ganito ang nangyayari. Pero nagpapasalamat din dahil nakakaligtas kami sa pagkagulpe kapag ginagawa niya yon. O ano pare, di ba sabi ko sa'yo, hindi ka uuwi na may pasa sa mukha? Wika ni Ingo. Ibang klase ka talaga pare. Pero paano pag nalaman ng tatay mo na ginagamit mo ang pangalan niya para ipanakot sa mga nakakaaway mo? Naku, wag mong alalahanin yun. Dahil kung walang magsasabi, hindi naman niya malalaman eh. Tugon ni Ingo. Ngunit kabaliktaran ang sinasabi nito. Dahil sa tuwing ginagawa ito ni Ingo, sangkatutak na pangaral ang inaabot namin sa kanyang ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Mangtasan. Kahit kailan talaga, hindi ka talaga nag-iisip, Ingo. Palagi mong inilalagay sa kahihiyan ang pangalan ko. At ikaw naman, Elmer, naturingang kaibigan mo itong damuhong batang ito. Hindi mo man lang inawat. Ang bagay sa inyo, pagbigkisin at ihagi sa ilog. Wika ni Mangtasan.
Medyo nasanay na ako sa pangaral ng matanda. Araw-araw kasi akong pumupunta sa kanila. Hindi para makipaghuntahan kay Ingo, kundi para panoorin ang pamamaraan niya sa panggagamot. At kuminsan, tumutulong din ako sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga gamit na kailangan. Isang araw nga nito, habang nanonood ng panggagamot ni Manong Tasan, inaya ako ni Ingo na magpunta sa kabisera para makipaglaro ng basketball. May mga dayo daw kasi mula sa kabilang bayan at malaki ang pustahan. Narinig ni Mang Tasan ang usapan naming dalawa. Kagaya ng inaasahan, katakot-takot na litanya na naman ang narinig namin mula sa matanda. Baka mamaya kung anong balita na naman ang marinig ko, Ingo, ha? Talagang humanda ka sa aking bata ka. Tatamaan ka na talaga sa akin. Wika ni Mang Tasan. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong sa oras na gawin ko yun, paniguradong masahaba lamang ang litanya. Mang Tasan, aalis na po kami, ha? Wika ko sa kanya. O sige. Mag-iingat kayo, ha? Pakiusap, Elmer. Lagyan mo ng renta ang bunganga niyang si Ingo. Masyadong matabil at palagi na lang kayong napapahamak dahil sa kanya. Tugon ni Mang Tasan. Napatango na lamang ako. Kaagad ding umalis. Huwag mo na kasi masyadong pinapakinggan si tatay. Hayaan mo lang siyang magsalita, pare. Humahaba lang yung diskusyon eh. Wika ni Ingo. Kaya nga pare, ikaw kasi, kasimple-simpleng bilin ng tatay mo. Parang hirap na hirap kang sundin. Wala namang masama kung gagawin mo yung mga sinasabi niya, di ba? Tugon ko sa kanya. Alam mo pare, minsan, nagiging katunog mo na din si tatay. Parang nahahawaan ka na din ng pag-iisip na meron siya eh. Muling wika ni Ingo. Maniwala man kayo sa hindi. Sa araw-araw na magkasama kami, ito ang palagi kong inuulit-ulit sa kanya. Minsan kapag naririnig ko ang sarili ko, para na nga akong si Mang Tasan, kaya pinipili ko na lamang ding manahimik. Ilang sandali pa, narating na nga namin ang kabisera. Nag-aantay na ang mga dumayo mula sa kabilang bayan. At dahil kumpleto na ang aming grupo, kaagad nang sinimula ng laro. At kagaya nga ng sinabi ko, malaki ang pustahan sa labang yon. Naging mainit ang laro. Kinakitaan ng pandaraya ang mga dayo dahil natatalo na ang mga ito. Uy Elmer, nadadaya na yung kabilang grupo ah. Mag-iingat ka. Baka mamaya mapik ko na sila eh. Bigla na lang magkagulo. Babala sa akin ni Ingo. Alam ko pare, pero kung sakaling mangyari man yun, wag na wag mong gagamitin dito ang linyahan mo ha. Tugon ko sa kanya. Sa kabila ng mga bilin ko kay Ingo, hindi pa din ito naiwasan ang gamitin ang pangalan ng ama. Dahil kagaya ng inaasahan namin, nagkaroon ng kaguluhan. Kung tutusin, ang mga dayo naman talaga ang nagsimula. Kayo na nga tong nagsimula eh. Kayo pa tong matapang. Baka naman gusto nyong ipabarang ko kayo sa tatay ko. Wika ni Ingo. Ha? Anong sabi mo? Ipapabarang mo kami? Naku, wag mo kong takutin. Dahil hindi lang ikaw ang anak ng manggagamot dito. Kung tutusin, kalingkingan lang ng tiyuhin ko yung tatay mo na si Manong Tasan. Kaya wag kang magmayabang. Gusto mo, ngayon na mismo ibabarang kita sa kanya eh. Banta ng dayo. O sige nga,
Subukan mo na magkaalaman na tayo. Tugon ni Ingo. Sa pagkakataong yun, hindi ko inaasahang may papatol sa kayabangan ng kaibigan ko. Kaya naman pinilit kong inawat ang kabilang grupo para maiwasan na lumaki pa ang gulo. Mga pare, baka naman pwede nating pag-usapan na lang to. Total, laro lang naman eh. Kasiyahan lang. Kung gusto nyo, ibabalik na lang namin yung pusta nyo. Bungkahi ko sa lahat. Maayos na sana ang lahat. Papayag na ang kabilang grupo na ibalik ang pusta. Ngunit muli na namang sumabat si Ingo. Ha? Anong ibabalik? Nandaya sila, Mir. Putya naman. Hayaan mo na lang bang apakan tayo ng mga yan? Ano? Natatakot ka kasi sinabi niya manggagamot din ng tatay niya? Araw-araw ka sa bahay, pare. Wala ka ba din bang tiwala sa tatay ko? Wika ni Ingo. Hindi sa ganun, Ingo. Mas makakabuti ng walang mapahamak. Hindi ba mga pare? Baka pwedeng ibalato nyo na lang sa akin tong kaibigan ko. Tugon ko kay Ingo. Matapos sabihin ang mga katagang yon, tumalikod na ang grupo. Kaagad nang umuwi. Hindi na din nila kinuha ang pusta. Niyaya ko na lamang umalis sa lugar si Ingo dahil baka kung ano pa ang gawin ng mga ito. Alam mo pare, wala ka din sa hulog eh. Bakit mo sasabihin sa kanila yun? Parang lumalabas na mas bilib ka pa dun sa tatay nung dayo na yun eh. Eh hindi mo nga alam kung totoo ba yung sinasabi niya. Wika ni Ingo. O pare, naroon na tayo. Ipagpalagay nating hindi totoo yung sinasabi niya. Ang sa akin lang eh. Ayoko nang lumala na naman yung gulo. Nagpapantig na din yung tenga ko kakagamit mo sa pangalan ng tatay mo eh. Tugon ko sa kanya. Sabagay, tama ka nga pare. Hayaan mo na nga yun. Ang mabuti pa magmerienda na lang tayo. Natuyo yung lalamunan ko sa mga yun eh. Muling wika ni Ingo. Napailing na lamang talaga ako sa ugali ng kaibigan ko. Mabuti na lamang at hindi na pinatulan ng mga dayo ang pagyayabang niya. Ngunit yun ang akala ko. Dahil na mga sumunod na araw, pagpunta ko sa kanila, wala si Ingo. Ayon kay Mang Tasan, masama ang pakiramdam nito. Dali-dali kong pinuntahan sa kwarto si Ingo. Naroon nga ito, nakatalukbong ng kumot sa tanghaling tapat. Oy pare, ano? Sasama ka ba mamaya sa sayawan? Bispiras pala ng pista sa kabilang baryo eh. Naimbitahan ako ng mga kaibigan ko doon. Pag-aaya ko sa kanya. Pero nagtataka na ako ng mga sandaling yun. Himalang hindi sumasagot si Ingo. Kadalasan pag ganitong mga usapan, para itong dagang sinilaba ng buntot. Pasensya na pare. Masama talaga yung pakiramdam ko eh. Hindi ako makabangon. Sobrang sakit talaga ng likod ko. Wika ni Ingo. Himala, nakakaramdam din pala ng sakit ang anak ni Mang Tasan. Napatignan mo na ba yan sa tatay mo? Amin na nga. Tignan ko kung anong meron dyan. Wika ko sa kanya. Kaagad namang dumapa si Ingo. At nang itaas ko ang damit nito, halos masuka ako nang makitang butas-butas ang likod ng kaibigan ko. Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yun. Tila bumabara ang laway sa lalamunan. Dali-dali akong lumabas at hinanap si Manong Tasan. O anong problema? Bakit para kang nakakita ng demonyo? Tanong ni Mang Tasan. Hindi ko nga po alam kung demonyo nga ba ang may gawa nun, Manong.
Pero tignan nyo na lang po yung nangyari kay Ingo. Tugon ko sa kanya. Mabilis kaming bumalik sa silid. Maging si Mang Tasan ay nagulat dahil sa nakakasukang tanawin. Alam nyo yung parang katawan ng namatay na hayop na pinasukan ng uod. Ganun na ganun ang itsura ng likod ni Ingo. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa iyo, Ingo? Di minsan hindi ka nakinig sa akin. Wika ni Mang Tasan. Bakit po, Manong? Ano po bang nangyari sa kaibigan ko? Tanong ko sa matanda. Hindi ba dapat ako ang dapat magtanong sa inyo kung ano ang nangyari? Magkwento ka nga, Elmer. Ang totoo po, Manong, may nakaengkwentro po kaming mga taga Purok 7. Binantaan po kasi sila ni Ingo na ipapabarang eh. Ang hindi namin alam, isa sa kanila, anak din ng manggagamot na taga Purok 7. Anong sinasabi mo? Walang manggagamot o mambabarang na taga Purok 7. Hindi taga doon ang may gawa nito sa anak ko. Ngayon, sabihin mo sa akin ang buong pangyayari. Muling wika ni Mang Tasan. Wala na akong nagawa pa ng mga oras na yon, kundi aminin ang totoong ginawa ni Ingo. Pero dinipensahan ko din naman ang kaibigan ko. Sinabi kong ang mga dayo naman ang unang nandaya. Sinita lamang sila ni Ingo. Kung ganon, sinasabi mo na dumedepensa lamang si Ingo? Tanong ni Mang Tasan. Opo, Mang Tasan. Hindi ko din siya masisi. Kahit ako naman magagalit kung hindi ko na ituloy ang sasabihin. Bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano ang dumaloy sa kaibigan mo? Hindi lang ito basta bara. Dahil isang subanon ang naglagay sa kanya ng sumpa. Wika ni Mang Tasan. Habang nag-uusap kami ni Manong Tasan sa labas ng kwarto, bigla namang napasigaw si Ingo. Dali-daling pumasok si Mang Tasan. Tinawag ako para kunin ang mga gamit niya. Nagkumahog naman ang inyong lingkod para iabot kay Mang Tasan ang mga yon, kasama ng isang plangganang mainit na tubig. Halos pumaliktad ang sikmura ko pagpasok ng silid. Kitang-kita ko ang paglabas ng malalaking alupihan at uod sa likod ni Ingo. Manong Tasan, ano pong nangyayari kay Ingo? Saan po galing yung mga alupihang yan? Tanong ko sa kanya. Yan ang bunga ng sumpa sa kanya ng subanon. Pero hindi pa uli ang lahat. Dumito ka muna. Bantayan mo ang kaibigan mo, Elmer. Tugon ni Mang Tasan. Hindi ko matagalan ang amoy ng kwarto ni Ingo ng mga sandaling yon. Nagahalo ang baktol at amoy ng nabubulok na laman. Halos masuka pa ako sa nakikita ko, lalo na kapag gumagalaw ang mga butas sa likod ni Ingo at may lumalabas na kung anong insekto. Hindi na nagsalita at kumikilos si Ingo ng mga sandaling yun. Sa hinala ko, pinatulog ito ni Manong Tasan. Ilang minuto bumalik ang matanda. Nakita ko itong may daladalang malalaking buho ng kawayan. Kung ano man ang nakikita mo ngayon, huwag mong paniniwalaan at kakatakutan. Dahil sa oras na matakot ka, lalo kang lalamunin ng kadilimang nasa harapan mo. Banta ni Manong Tasan. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko din alam ang mararamdaman ng mga oras na yon. Ako yung tipo ng taong hindi madaling matakot. Pero sa pagkakataong ito, halos lumabas ang kaluluwa ko sa katawan.
Kitang-kita ko kung paanong lumalabas ang mga insekto sa katawan ng kaibigan ko. Ilang beses din akong nagkusot ng mata para lamang papaniwalain ang sarili kong hindi totoo ang lahat. Kaso nga lang, maging ang pagsirit ng dugo mula sa mga sugat ni Ingo, naririnig ko. Nabalik ako sa ulirat nang biglang hampasin ni Manong Tasan ang balikat ko. Pagtingin ko sa kanya, halos gamunggo na ang pawis nito na parang tumakbo ng napakalayo. Ano ka ba, Elmer? Umayos ka nga. Nasa bingit ng kamatayan ng kaibigan mo. At ikaw lang ang maaasahan ko dito. Isara mo ang pinto at bintana. Siguraduhin mong wala munang makakapasok sa bahay. At huwag na huwag mong ipagsasabi sa lahat ang nakikita mo ngayon. Bili ni Mang Tasan. Opo, Manong. Wala po akong pagsasabihan. Tugon ko sa kanya. Matapos akong kausapin ni Manong Tasan, kagad nitong biniyak ang mga buho ng kawayan. Tumambad sa harapan ko ang napakalalaking itim sa lagubang. Ang ilan ay halos kasing laki ng kamao ko, habang ang ilan ay mas malaki pa. Hinawakan niya ito isa-isa habang dinadasalan. Hinahayaan niya ding kumagat sa kanyang palad ang mga yon. Matapos ay pinapalipad niya ito palabas ng bintana. Kung gusto nila ng barangan, di sige, pagbibigyan ko sila. Ito ang huling narinig ko kay Mang Tasan matapos niyang paliparin ang mga alagang itim na salagubang. Nanatiling tahimik ang matanda habang nakatitig lamang kay Ingo na nooy napakatahimik ng tulog. Ano na pong mangyayari kay Ingo, Manong? Tanong ko sa matanda. Hindi ko pa alam. Aantayin nating bumalik ang isa sa mga alaga ko. Saka natin masasabi kung ano ang magiging kapalaran ng anak ko. Tugon ni Mang Tasan. Lumabas ito ng silid para uminom ng tubig. Naiwan ako para magbantay kay Ingo. Mabuti na lamang at nawala na ang insektong lumalabas sa mga sugat. Kaya kahit papano, naging komportable na din ako. Ngunit kung titignan mo ang likod ni Ingo na mga sandaling yun, para itong karne ng baboy na tinadtad ng saksak sa dami ng butas. At kung makikita mo lamang, sasabihin mong wala ng pag-asa pang mabuhay si Ingo. Ilang minuto pa ang nagdaan. Muling pumasok sa silid si Mang Tasan. May dala itong langis at mga dahon ng halamang gamot. Naglagay ng mga pampausok at tinapat ang mga dahong pinahira ng langis. Matapos itinapal ang mga ito sa likod ni Ingo. Napapangiwi pa ito dahil sa init. Ngunit nang matapos si Mang Tasan sa paglalagay ng mga dahon, muling kumalma ang mukha nito. Magagabi na mga sandaling yun. Kaya dali-dali akong nagpaalam pa uwi. Manong Tasan, maaari na po ba akong umuwi? Gabi na po kasi. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Pagpapaalam ko sa matanda. Hindi ka pwedeng umalis, Elmer. Delikado. Kasalukuyan akong nakikipaglaban sa mga bumarang kay Ingo. Maaari ka nilang matunton. Kaya dumito ka muna hanggang sa matapos ito. Tugon ni Mang Tasan. Nagulat ako nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi mo makikita sa kanya na nakikipaglaban ito dahil nakaupo lamang naman sa sulok ang matanda at nagpapaypay sa pausok na ginawa. Ngunit ilang minuto pa ang nakalipas. May kung anong tumunog sa bintana. Napaangat ang tingin ni Mang Tasan. Maging ako ay napatayo din.
At nang buksan ito ng matanda, pumasok ang malaking salagubang na pinalipad niya kanina. Dumapo ito sa damit. Nanlaki ang mga mata ko dahil may bahid ng mantsa ng dugo mula sa mga paa ng malalaking salagubang. Yan ang problema sa inyo. Hindi kayo namimili ng kakalabanin. Ngayon, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Mang Tasan. Dito ko napatunayan na hindi lang sa panggagamot magaling ang matanda. Bigla din akong nakaramdam ng takot sa kanya. Sa isip ko ng mga sandaling yun, mas mabuti nang sundin ang mga bilin niya kesa ang sumuway. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyari sa mga mambabarang na pinasukan ng malalaking salagubang. Ipinaliwanag din naman ito sa akin ng matanda. At ayon sa kanya, ang mga salagubang na nakita ko ay tinatawag na lakang. Mula din sa pamilya ng mga uwang. Ngunit higit na mas malalaki ang mga ito. Kadalasang alaga ng malalakas na mambabarang ang mga lakang. At ayon din kay Mang Tasan, inilalabas lang nila ang mga ito sa oras na talagang kailangan. Ilang sandali pa'y tinanggal na ni Mang Tasan ang mga dahon sa likod ni Ingo. Halos malaglag ang pangako nang makita kong nagbalik na sa dati ang balat nito. Magaling na si Ingo at siguradong patay na din ang pinagmamalaki nilang mambabarang. Wika ni Mang Tasan. Mabuti na lang po at naagapan niyo, Manong. Dahil kung hindi, baka namatay na po yung kaibigan ko. Tugon ko sa kanya. At sa oras na mangyari yon, uubusin ko ang lahi nila. Kaya iwas-iwasan niyo munang makipagbasag ulo, pwede ba? Sabihan mo din si Ingo. Muling wika ni Mang Tasan. Matapos ang gabing yun, hindi ako makapaniwalang gagaling si Ingo ng ganong kabilis, na tipong parang pinunasan lamang ang sakit. Nagsilbi ding aral sa kanya ang nangyari. Maniwala man kayo sa hindi. Talagang nagbago ang ugali nito. Nawala na din ang angas at pagyayabang nito tungkol sa ama. Ngunit sa kasalukuyan, wala na ako sa dati naming baryo. Lumipat kami ng aking mga magulang dito sa Batangas. Dito na din ako nakapag-asawa. Ngunit ganun pa man, hindi mawala sa isipan ko ang mga kaganapan nang minsan kong maging kaibigan ang sangganong anak ng kilalang manggagamot sa Kapis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pablo. Walang eksaktong taon. Estancia, Iloilo. Tubong Samar. Ito ang pinagmula ng angka ni Lolo Pablo. Nagumpisa ang lahat sa pagdalayag. Ng mga panahong ito, nauuso pa ang surambaw. Ito ang tawag sa pangingisda na hindi gumagamit ng kung anong modernong kagamitan. Ang mga tao ay sabay-sabay sumisisid upang magtaboy ng isda, papunta sa nilatag at pinagtagpi-tagping lambat, gamit ang pinatuyong dahon ng anahaw o nyog. Halos malibot na niya ang karagatan kasama ang 40 mga tauhan sa loob ng baruto. Ang ikinabubuhay ng buong isla ay paglalayag at pangingisda. Ng mga panahong yun, hindi pa gumagamit ng motor ang mga bangka. Gaod o sagwan ang tanging nagagamit ng mga pumapalaot. Ang bangkang kanilang ginagamit ay yari sa malalaking mga puno ng molave o lawaan. Binubutasan lamang sa gitna. Dinidisenyo upang masakyan sa paglalayag. Madalas gawa sa 3 o 4 na kahoy upang makaya ang maraming sakay. Manoy,
Halos ilang araw na tayo naglalayag. Wala na po tayong tubig at makakain sa susunod na mga araw. Wika ng katiwalang si Kaloy. Ganun ba? Sige, utusan mo ang mga bangkero. Hahanap tayo ng islang pwede nating mapag-igiban at mapagpahinga na rin. Malayo pa tayo sa daungan. Aabutin pa tayo ng 25 araw at gabi bago makarating sa kabila. Konting gaod pa mga kasama. Tugon ni Lolo Pablo. Naglayag ang grupo mula Samar papuntang Iloilo. Halos hindi nakakatulog o nakakapagpahinga ang nakatoka sa pagmamaniobra ng baruto. Hanggang sa may biglang sumigaw na isang binata. Tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Sinasabing sa kalagitnaan ng dagat, may naaninag itong isla. Tumayo si Lolo Pablo upang kumpirmahin. Diretso lang tayo mga kasama. Walang magtuturo o magsasambit ng kahit ano patungkol sa nakikita ninyo. Pwede niyong tignan pero hindi niyo pwedeng ituro o pupunahin. Delikado ang nakikita ninyo. Wika ni Lolo Pablo. Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan. Naging maayos naman ang kanilang naging paglalayag. Minuto lamang ang lumipas. May nakita silang isla malapit sa kanilang kinaroroonan. Nang mga oras na yon, kailangan na talaga nilang makapag-igib ng maiinom at makakuha man lamang ng pagkain. Buong araw na silang nagsasagwan. Kaya sabik na silang maidaon na ang bangka. Wala nang nagawa ang matanda, kundi pagbigyan ang mga tauhang gutom na at uhaw dahil sa gaudan. Sa pagmamasid ni Lolo Pablo, napansin niyang may kakaiba sa lugar na pagdadaungan. Ngunit hindi na lamang niya binigyang kahulugan ang malakas na presensya sa lugar. Mas iniisip na matanda ang mga kasamahan. Halong tuwa at sabik ang naramdaman ng mga ito. Salamat Manoy. Mga kasama, dalian nyo na. Wika ni Jose. Ilang di pa ang distansya nila sa gilid ng pampang. Dala ng mababaw ang tubig. Napatalo na ang mga ito at minabuting lumangoy. Namangha sila sa taglay na ganda at yaman ng lugar. Napakaputi ng mga bato at buhangin. Hitik sa bunga ang mga puno lalo na ang mga gulay na nakatanim. Nilibot nila ang lugar ngunit wala silang natagpo ang bahay o bakas na may nakatira. Bilang respeto, lumuhod si Lolo Pablo. Dumakot ng buhangin at tinaas. Nagpatira pa ang matanda sa baywika ng pasasalamat sa biyayang nasa harapan. Manoy, ipagpaumanhin mo pero pwede na ba kaming kumuha ng aming mga gusto? Tanong ni Kaloy. Napakapayapa ng lugar. Pero may nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Pero sige na, kunin niyo lang at kainin ang kaya ninyo. Huwag tayong lalabes. Hindi natin alam ang magiging dulot kapag naging sakim tayo. Tugon ni Lolo Pablo. May binatang lumapit at may bitbit na tila napakalaking kalabasa. Namangha ang lahat ngunit hindi si Lolo Pablo. Sinuri niya ito. Hindi pangkaraniwan ang itsura ng gulay. Biglang naisip ng matanda na lugar ito na pinangangalagaan ng mga engkanto. Manoy, mukhang kalabasa naman ito. Ilalagay ko na po sa bangka. Ibaon na lang po natin. Masarap po ito panghalo sa ulam eh. Wika ng kasamahang si Diego. Wag Diego, hindi tayo magbabaon o magdadala ng kung anong pagkain galing dito. Magsalok lang kayo ng tubig at ibalik mo yan kung saan mo kinuha. Hindi nyo kakainin yan dahil hindi natin alam kung ano yan. Tugon ni Lolo Pablo. Sa hindi malamang dahilan, hindi nakinig ang binata. May 3 pa itong kasama na tinago ang kalabasa para may makain habang naglalayag. Minuto lamang ang lumipas. Nasa baruto na ang lahat.
Sa haba ng hanay ng mga nagsasagwan, hindi na napansin ng matanda ang grupo ni Diego sa likod na nagbitbit pa ng iilang prutas kasama ang malaking kalabasa. Sa katigasan ng ulo ng mga ito, hindi nila inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Natatawa pa ang mga ito at sa isip nila, hindi sila mamimigay sa oras na nagutom muli ang pangkat at sarili lamang ang bubusugin. Maghahating gabi na ng mga sandaling yun. Sobrang tahimik ng laot at tila wala namang nakabadyang problema. Kadalasang ginagawa nila sa ganitong sandali, ibinababa ang mga sagwan at nagpapahinga. Nagpapatianod sa gitna ng karagatan ng maipahinga ang katawan. Maalam sa direksyon si Lolo Pablo sa ilang taong paglalayag. Alam na alam nito ang galaw ng tubig na konektado sa galaw ng buwan. Hindi na kailangan ng kumpas o mapa. Isa ito sa katangiang naipasa niya hanggang sa kaapu-apuhan. Habang ang lahat ay nagpapahinga, ang apat naman sa likod na si Diego, Kano, Isko at Juan ay abala sa pagkaing itinago nila. Lihim pa itong nagagalak dahil habang sila ay busog, samantalang ang mga kasamahan naman ay gutom. Hanggang sa biglang napukaw ang atensyon ni Lolo Pablo sa tunog ng tilaok na manok. Tinawag niya si Kaloy dahil iba ang nararamdaman ng mga oras na yon. Noong una, hindi pa naririnig ng binata ang tilaok nang bigla silang nakarinig ng pagdaing kasunod ng salitang pagsusuka. Minuto lamang ang lumipas nang nakarinig sila ng paghingi ng tulong. Hoy Kaloy, sino yon? Puntahan mo nga ang dulo. Alamin mo kung ano ang nangyayari sa mga kasamahan natin. Wika ni Lolo Pablo. Masusunod, Manoy. Tugon ni Kaloy. Ginising nito ang lahat ng nagpapahinga. Inalam isa-isa kung sino ang dumadaing. Lahat sila ay nagulat nang makita ang apat na pawang nagsusuka na ng dugo. Nagsipulasan ang mga ito sa kanilang kinaroroonan sa nasaksihang kaganapan. Walang sino man ang gustong lumapit sa apat. Hanggang sa nakita nilang may mga lumalabas na malalaking uod sa bunganga ng mga ito na nagdudulot na matinding pinsala sa katawan ng apat. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, halos buto na lamang ang natira sa kanilang katawan. Nasaksihan nila kung paano kinain ng mga uod ang laman ng apat. Halos nagsilakihan na ang mga ito nang matapos. At ang mas nakakagimbal, pawang may mga malalaking ipin ang mga uod na kusang nawawala nang matapos ang panginain. Mga kasama, huwag kayong matakot. Hindi naman kayo matutulad sa kanila. Nagbabala naman ako at hindi nagkulang sa paalala. Dahil yan sa kalapastanganan nila kaya sila napahamak. Wala na tayong magagawa pa. Alam kong takot ang nararamdaman ninyo. Pero sa puntong ito, ang suwai lamang ang magbabayad. Wika ni Lolo Pablo. Manoy, anong nangyayari sa kanila? Hindi na gumagalaw. Hindi ba natin sila tutulungan? Tanong ni Kaloy. Wala na tayong magagawa, Kaloy. Hindi na tayo aabot kung ibabalik natin sila sa Samar. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. Magpaganong pa man, sa haba ng araw, hindi na rin kakayanin ng katawan nila. Masakit mang tanggapin pero ang pag-aalay na lang ng dasal ang magagawa natin. Mga kasama, makinig kayong lahat. Alam kong may takot pa din dyan sa loob ninyo. Masakit man para sa ating lahat ang nangyari. Palagi nating tatandaan na ang pagiging sakim ay hindi magdudulot ng maganda. Saksing buhay kayong lahat na magpapatunay na ang kalikasan ay buhay. Ipanalangin natin na maging maayos ang lahat. Sa oras na ito, maghanap na lang tayo na mapaghihimlayan nilang apat.
Wika ni Lolo Pablo. Mabigat ang loob ng mga kasamahan habang nagsasagwan at meron pang umiiyak. Ngunit magpaganon pa man, hindi man katanggap-tanggap ang mga pangyayari. Minabutin lang ibulong sa hangin ang paghihinagpis. Hindi na sila nakabalik sa tulog. Bagkus minabuti nilang maghanap ng patag na papaghihimlayan sa apat. Pabukanan na ng masipat nila ang isang mayabong na lugar. Mga kasama, pipili lang ako na magbababa sa kanila. Hindi lahat pwedeng sumama. Mahirap na at maging ako. Hindi panatag sa mga islang naaapakan natin. Wika ni Lolo Pablo. Pinili lamang na matanda ang tatlo sa matapat na tauhan. Buong tapang nilang sinilid ang natirang parte sa isang kahon. Habang nananatiling tahimik ang lahat, nagdarasal ang matanda alay sa apat na kasama. Maayos naman ang paglatag nila sa himlayan ng mga ito. Nilagyan pa nila ito ng maliit na nyog upang palatandaan sa lugar. Ilang sandali lang, natapos na ang paghihimlay ng pangkat. Kusang lumuhod ang matanda at nagpatira pa sa buhanginan bilang pagbibigay respeto sa lugar. Minuto lamang nang nakabalik sila at nagumpisang maglayag muli. Makalipas ang ilang araw, narating nila ang daungan ng estansya. Natuwa sila nang sa wakas, naging maayos na ang paglalayag. Dito na sila nanatili. Pinamalas ng grupo ang angking galing sa pangingisda. Hanggang sa mas luwawak ang kaalaman ng tagalugar sa kanilang pamamaraan. Dito na din nagkaroon ng sariling pamilya si Lolo Pablo. Hindi na muling nakabalik pa ng Samar. Magpasa hanggang ngayon. Napag-uusapan pa rin ng mga kaapu-apuhan ang karanasan na naisali ng lolo. Noong nangingisda pa ito sa pamamagitan ng Surambaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.